Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Mga patakaran sa ilang pampublikong ospital. Kaninong kapakanan ang pinangangalagaan? Meron namang, at saka kung yung hospital, meron namang pwedeng ibigay na libreng serbisyo, dapat ibigay nila. Mga batang mamimitas, tinututukan o pinapabayaan? At mga party list representative, kinatawan ng mga mamamayan o ng iilan? Para sa yung party list? Ang party list ko nga bubutuin kasi yung buhay party list. Kumukontra sa gobyerno natin. Ayun kay, may Bisaya, ganon. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Malaking parusa raw ang magkasakit sa ating bansa. Bukod kasi sa nagtataasang presyo ng gamot, tila abot langit din ang gastos sa pagpapaospital. Pero paano kung pati patakaran ng ilang mga pampublikong ospital, hindi mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan? Madalas ganito nag-uumpisa ang araw nila Aling Rowena at ng isang taong gulang niyang anak na si Ariana. Tinitipid niya ang isang bote ng gatas para umabot sa buong araw. Umpisa na naman kasi ito ng paglapit kung sino-sinong politiko para lang maipagamot ang anak na may hydrocephalus. Nasa pinakahuling stage na siya. Yung puno na daw yung tubig, tapos yung utak niya, maliit na daw po yung utak niya. Nababalot na yung puno na ng tubig. Walang trabaho si Rowena. Iniwan siya ng kasintahan nang makitang itsura ng kanilang anak. Kaya ngayon, solo siya sa pagtataguyod ng bata. Senado ang balak nilang puntahan ngayon ng kanyang mga kasama. Dala ni Aling Rowena ang nanlalatang si Ariana dahil wala daw siyang mapag-iwanan nito. Kasi hindi po ako kumakain. Talaga po tinitiis ko na magutom basta para lang may pamasahe ako na pumunta sa hospital. Mausok, masikip at mainit sa jeep. Pero walang magawa ang mag-ina kundi tiisin ito. Matapos ang halos 2 oras ding biyahe, narating nila ang Senado. Makihintay na lang po kasi yung signatory, wala pa ho siya, baka may meeting sa labas. Kailangan po ng isang requirements. Yung ganito. Meron pa ho kayo? Opo. Nung una raw silang pumunta rito, ni hindi sila pinansin ng mga empleyado. Ang pagtrato sa kanila ng direktor, taliwas sa naranasan ni Aling Josephine. Matagal na niyang inilalapit sa Senado ang anak ng kaibigan na hindi mapaopera dahil sa kasalatan sa buhay. Itong una niyang picture noong January. Ito, February to March na ito, yung picture niya lumaki na. Kasi nung inumpisan siya kinimo, sabi ng doktor, ganun daw talaga. Pag kinikimo, nag-ano talaga, parang nagagalit lalo yung bukol. Babae siya. Mag-iisang taong gulang pa lang si Miss Rain ang tubuan ng tumor. Ito ang naging dahilan ng pagluwa ng kanyang mata. Naiyak nga ako tuwing naalala ko kasi sabi ko nga mabuti lang ako kasi tumutulong ako. Hindi ako ang tinutulungan. Mas masarap kasi yung tumutulong sa tinutulungan. At saka yung mga anak ko, malulusog sila. Minsan nga sabi nito ng nanay ng bata, naiinggit daw sa akin kasi malulusog yung mga anak ko. Samantala siya, isa lang anak niya, ganun pa may cancer. Guaranteed liter ito. Salat din sa buhay si Aling Josephine. Katunayan, wala na siyang pamasahe, kaya nakiusap siyang ihatid namin sa Philippine General Hospital. Dito kasi naghihintay ng gamutan ang bata. Sa labas ng PGH namin naabutan sina Marife at Miss Rain. 2006 October hanggang ngayon,
pabalik-balik kami dyan hanggang lumaki yung mata ni baby. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Tapos nung pumunta po kami doon, 2 araw na sila sa emergency room. Hindi ma-confine ng bata dahil kulang daw sa higaan. At dahil hindi pa sila opisyal na pasyente, wala ring pagkain. hindi pa kami malipat kasi sa sobrang dami ng pasyente. Pag nakain ka na pala dyan, ikaw lang sarili mismo kukuha ka ng bed, ng ano. Ikaw na lang mo sarili mag-ano, hindi sila. Diskarte mo sa loob. Hirap na ang batang iangat ang ulo dahil sa bigat ng tumor. Hindi na rin maganda ang amoy ng bukol. Kailangan na itong lagyan ng plastic para maprotektahan sa mahapding alikabok at masahod ang likidong tumatagas mula rito. Nagpapatulong nga akong palagay dahil hirap na hirap ako magpalagay eh. Ang gawa ba naman eh, wala na, hindi na napakita. Sa kabila ng mga paratang laban sa kanila, tumangging magbigay ng pahayag ang PGH. Hindi rin kami pinayagang makapasok sa loob ng ospital. Sa Amang Rodriguez General Hospital naman, hindi nawawala ng bantay ang pintuan ng OB/GYN ward. Isa sa pangunahing responsibilidad ng security guard, tiyaking walang makapuslit na pasyenteng hindi pa nakakapagbayad ng hospital bills. Hindi pa po. Ano po? Sa silid na ito, nagsisiksikan ang mga nanay na walang pambayad. Mainit sa loob ng kwarto ng mga bagong panganak na sanggol. Sira ang aircon. Isa lang ang electric fan na pinaghahatian ng lahat ng pasyente sa kwarto. Si Merlita Daniel, 5 araw nang nakakulong sa kwarto nang aming makausap. Panganay niya ang kanyang isinilang na sanggol. Bukod sa init, matinding gutom ang tinitiis ng mag-ina sa loob ng ospital. Wala na po akong pagkain, wala na pong ano yung baby ko. Wala nang gamit. Wala kang pagkain. Kasi hindi na po kasali sa rasyon, palabas na po kasi. Pag nakaano na pong ilalabas na, hindi na po kasali sa rasyon ng pagkain. Bihirang nakakapagtrabaho ang asawa kaya gipit na gipit sila. Naiyak na lang po. Kasi wala pong natulong. Itinanggi naman ng administrasyon ng ospital na ginigipit nila ang mga pasyente. Pagka yung ganyan na hindi sila pinalalabas, kasi kung minsan hindi naman nakikipag-coordinate ang mga pasyente. So, siyempre, ang nangyayari diyan, they just claim na ayaw silang palabasin. Siyempre, meron silang bill. Meron kami kasing gwardiya doon sa ward. In order for them na maiwasan yung absconding or yung pagtakas ng mga pasyente. Ayon sa Health Alliance for Democracy o HED, ang ugat ng mga mapaniil na pulisiya ng mga pampublikong ospital ay matutunton sa limitadong budget at resources. Lahat ng pampublikong ospital, tinayo yan para sa iisang layunin. Pagsilbihan yung mahihirap, yung mga hindi kayang magbayad sa pribadong hospital. Pero dahil nga sa mahabang panahon na hindi naman dinadagdagan yung budget nila, walang mga bagong equipment o walang suportang ibinibigay sa pangkabuuan ng pamahalaan, napipilitan niyang mga ospital na yan humanap ng paraan para magpatuloy yung serbisyo nila. We will call their attention na dapat ipaigtingin nila yung kanilang assessment ng mga pasyente at dapat talagang they should stick to the policy na yung mga hindi makakabayad, walang kayang magbayad, meron namang, at saka kung yung hospital, meron namang pwedeng ibigay na libreng serbisyo, dapat ibigay nila. Sa kabila nito, madalas ang mga pagkakataon na sa pagkakasakit, hindi lang kalusugan ang naaapektuhan, kundi pati na rin kabuhayan.
Ang kakausapin natin, mag-asawang nakatira sa waiting shed sa labas ng ospital. Dito na sila nakatira para lang makapagpagamot. Ay, hello po. Ako po si Maki. Ang mag-asawang Rodolfo at Elisa Orhe, lagpas 1 taon nang nakatira dito sa labas ng orthopedic hospital. Bakit po kayo nandito sa labas ng ospital? Siya po, inabutan na siya rito ng stroke. Humingi ako ng tulong. Sabi po, ma'am, ng doktora sa akin, Manong, misis mo, iyan natin, x-ray natin, kukuha natin siya ng ano. Kako, ma'am, wag muna, ma'am. Bakit? Bakit, Manong? Wala pa kaming pera ka. Yun. Tumawag ako sa Panginoon Diyos. Humingi ng tulong kako. Wag naman sana mangyari, Panginoon. Buhayin din yung misis ko. Yun. Uuwi kami, wala naman kami umuwian doon, bahay. Yung aming maliit na kubol na pinagbili niya para makaluwas kami dito. Si Lola Elisa may sakit sa puso at naparalisa ng minsang atakihin. May libreng therapy sana ang orthopedic hospital pero dito mapakinabangan ni Lola dahil kailangan daw munang gamutin ang kanyang high blood. 8 buwan nang hindi umiinom ng gamot si Lola Elisa. Ito po yung gamot ko na ginagamit. Kaya lang, hindi ko na uli na inom ito kasi wala akong pambili. 3 beses sa isang araw. So pong isa? Itong sa puso, 1 beses lang sa isang araw. Itong sa vitamina sa buto, 3 beses. Maging si Lolo Rodolfo, sakitin na rin. Operado siya sa spinal cord at mahina na rin ang kanyang atay. Pero tuloy ang paghahanap ng paraang mabuhay. Swerte pa raw sila ngayon at nakahingi na sila ng kapirasong isda para sa pananghalian. Karaniwan kasi, nagkakasya na lang daw sila sa kanin at sabaw. Dito naghihintay ang mag-asawa na makamit ang gamutang minimithi nila. Ayon nga sa HED, mahigit nga sa 50% ng mga Pilipino hanggang sa ngayon ang walang kakayahang ipagamot ang sarili. Nakakalungkot na sa pagkakataong kailangan ng iba ang tulong ng pamahalaan. Tila wala itong tulong na maibigay sa kanila. Sa kabila nito, mistulang kinalimutan na sila ng lipunan at pinabayaan ng gobyerno na malinaw na hindi sapat ang atensyong ibinibigay sa kanilang kahihinatnan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Di ko inakala na kahit may nakatutok na kamera, walang takot si Junior na namitas. May mga gatas pa sila sa kanilang labi pero mistulang hari na sila na lansangan. Sa murang edad, bihasa na sila sa gawaing kriminal. Paano binabantayan ng mga kinaukulan ang mga batang mamimitas? Alamin sa Reporter's Notebook ni Cesar Apolinario. Isang ordinaryo at tipikal na araw sa Blooming Treat, Maynila. Ang mga sasakyan mistulang hari ng kalsada. Kaya anumang oras nakaamba ang disgrasya. Pero para sa mga batang ito, ang kalsada mistulang playground nila. Dito nila pinapalipas ang maghapon sa pakikipaglaro at pakikipagpatintero sa mga sasakyan. Dahil maghapon at magdamagang laman ng kalsada, kabisado na ng mga bata rito kung paano makakapagdilensya ng pera kapag inabutan ng pagkalam ng sikmura. Karaniwang estilo ang pag-akyat ng jeep at pagpupunas sa sapatos ng mga pasahero. Pero barya-barya lang daw ang kita rito, kaya ang mga bata
natuto ng ibang diskarte. Unay sasampa sa driver's side ng jeep. Kapag nalingat ang driver, sabay hablot sa tanga nitong pera o kaya'y pera sa cash box. Wala po kasi pangkain eh, kaya ginagawa po namin. Kasi kaya po ginagawa para makabili ng damit sa sarili. Ay, hindi na ako nga sa nanay ko, malaki na po ako eh. Saka mayroon yung nanay ko. Kaya ano po buhay sa sarili ko. Kahit kaya siya na ako. Sa unang tingin, naakalaing mga karaniwang bata lang sina Buboy, Junior at Jo Marie. Pero sa likod ng itsura ng mga inosenteng batang ito, nagkukubli ang isang madilim na sikreto. Ano yung ginagawa nyo doon sa Blooming Treat? Nag-rugby ko. Nag-rugby ka din? Ikaw? Backride. Tricycle po. Ikaw? Hindi po. Nangunguha lang po ng kunta. Mhm. Tapos namibili ko po ano pagkain ko. Aminado ang tatlong magkakabarkada na isang dahilan ang pamimitas, kaya sila tumatambay sa Blooming Treat. Pamimitas ang tawag sa pang-snatch o pagnanakaw ng pera, alahas, cellphone o kahit anong gamit ng mga pasahero at driver ng jeep. Batang mamimitas ang tawag kina Junior, Buboy at Jo Marie. Ay ka, sabog ka, sabog. Paikot-ikot ka lang po kung saan natin yung pasahero doon ka, sama-sama. Para sa mga batang ito, animo, hinog na prutas na naghihintay mapitas ang mga pera at kagamitang kanilang nasisipat. Sa lugar nila kung saan ko nakapanayam ang magkakabarkada sa ilalim ng pagmamatsyag ng magulang at kamag-anak. Pino at kontrolado ang kilos ng mga bata. Sabi ko sa kanila, kala nyo yung ginagawa nyo, pang-agaw-agaw nyo ng pera sa driver, may karma yan. Pero sa Blooming Treat, ang baluarte nila, animo, nakawala sa hawla ang tatlo. Di ko inakala na kahit may nakatutok na kamera, walang takot si Junior na namitas. Pero nang lapitan siya at tanungin, itinanggi nitong may napita siya. Sabi ng mga bata sa tuwing makakapitas sila ng ginto, binebenta agad nila ito dito sa lugar na pupuntahan ko. Tanong lang namin, kasi kinikwento ng mga bata, sa inyo raw binebenta pag may mga ginto. Ay, wala. Ewan ko sa iba. Matigas din ang tanggi ng mga may alasan dito na bumibili sila ng nakaw na alahas mula sa mga bata. Kahit pa harapan silang itinuturo ni Jo Marie. Sabi ng mga tindera hindi daw. Ako bebenta lang ako din sa silver. Kasi mga kaibigan ko puro ginto dito. Silver sa kabila ako. Pero dito sa mga tindahan ito, binibenta nyo? Mga bata. Swerte raw sila kung nakakaabot pa sa mga alahero at alahera ang mga nai-snatch nilang mga alahas. Kinukuha po ng mga polis, lalo na po yung mataba. Malalapasin po kami kapag kinuha yung pera namin. Ano yung matabang yung polis yun? Hindi po, kay Foreman lang po. Bata ng polis. Aminado naman si Police Superintendent Romel Cabagnot, hepe ng Presinto 3, na isa ito sa problemang hinahanapan nila ng solusyon. Totoo yan, meron ding mga ganyan. At ang problema kasi yan, yung mga bata na hindi naman nagsasalita sa amin. Nalalaman namin pag may sumbong. So pag ganyan ang ginagawa namin, pag nalaman namin na barangay o kahit mismo sa kapulisan namin, hindi namin tinutolerate yan, imbestigahan na talagang sinasampahan namin ng kaso. Yung mga sibilyan naman na informer na nahuli sa ato, yung direksyon niya, kinakasuhan na namin. Tatlong beses sa isang linggo kumagsagawa ng anti-crime operation ang kapulisan ng Maynila. Sa pagkakataong ito, tila itinago ng gabi ang mga bata. Wala ni isang batang
napasama sa hulihan. Yung mga bata pa nga, tinatawag namin yan sa DSWD. Minsan nga sumasama sila sa amin. Automatic, pagdating dito, kukunin yung pangalan, i-check yung record, tapos turnover sa kanila. Pero pag turnover namin sa DSWD, di na namin alam anong kasunod nun. Minsan nga nakikita namin, ito na naman, ulit-ulit. Gahibla lang ng buhok ang pader na naghihiwalay sa mundo ng mga batang ito at mga bata sa Blooming Tree. Lahat sila rito, minsan ding itinuring na tahanan ang lansangan. Pero ang malaking pagkakaiba nila, ang mga bata rito, unti-unting natututong muling mangarap. Simula po bata ako, hindi po ako nakapag-aral 15 anyos na si MJ pero sa darating na pasukan, first time pa lang niyang makakatuntong ng paaralan. Sa edad niyang 16, naging labas-masok na ng kulungan at mga shelter si Joshua. Nahuli po kasi ako nung nagnanakaw na po ako ng cellphone. Yung tumunog po yung cellphone, doon po ako nahuli. As yung dinala ako sa CR, binugbog din ako ng 5 gwardiya. Si Ray naman, 5 taong gulang nang unang maglayas at magpalaboy sa kalye. 7 taong gulang nang sinimulang mag-rugby at magnakaw. 10 taon ang unang makulong at mabugbog dahil sa pagnanakaw. 3 taon na simula nang magbagong buhay siya. Minsan nakikita ko rin na ito pala ako, parang may nagbabago rin kahit papaano. Bukod doon kapag naboboring ako, kasi sa loob ng shelter, ganun. Pag naboboring ako, ginagawa ko, sumasali ako sa mga activity tulad ng dancer, sa theater, sa choir. Sinali ako. Sinali ako sa art para hindi ako maboring. Yun, hanggang sa na-improve ko lahat yun. Bukod sa pagbibigay ng matutuluyan, pagkain at damit, ginagamot din nila rito sa Pangarap Foundation ang pisikal, espiritual at kaisipan ng mga batang voluntaryong pumaparito. Pinapag-aral at binibigyan din sila ng skills training o mga kaalamang maaaring pagkakitaan pag alis nila rito. We have an open door voluntary policy. So every child who is here because they want to be here. Taon-taon nadadagdagan ang bilang ng mga kabataang nagiging palaboy sa kalye. At taon-taon nadadagdagan din ang mga batang nalululong sa bisyo o kaya'y gumagawa ng krimen. Tunay na mabagal ang paglalakbay tungo sa pagbabago at pagbangon. Pero alam ni MJ na swerte siya at napunta siya rito sa Pangarap Foundation. Sabi ko, tatakas rito kahit gaano kalungkot. Marami kasing batang nasa labas na nangangailangan ng tulong na kailangan mapunta rin sa ibang shelter. Kinagabihan ng pakikipag-usap ko kina Buboy, JR at Jo Marie, ito na ang dinatnan ko sa aking pagbalik. Sub-sub na sa plastic ng solvent ang mukha ni Junior. Kapag malalim na ang gabi, ganito na pala ang tatambad sa rito. Ay ka, sabog ka, sabog. Paikot-ikot ka lang po kung saan natin yung pasahero doon ka, sama-sama. Parang bulang naglaho si Junior nang lapitan namin ang mga kasamahan niyang bata. Umuwi na raw anila, masakit daw ang ulo. Tila walang katapusan ng aksyon sa Blooming Tree, mapaumaga man o gabi. Sa ngayon, isa lang ang malinaw at permanente sa buhay nila. Ang tila walang hanggang kahirapan. Kailan kaya sila tuluyang mababantayan at matututukan? Ako si Cesar Apolinario at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tanong ko sa'yo, kayo ang nasa media, ano ba talaga ang papel ng party list para sa taong bayan? Mga party list representative, boses daw ng mga walang tinig sa Kongreso. Sa Reporter's Notebook ni Ralph Guzman, alamin kung tunay ngang nagagampanan nila ang kanilang trabaho.
Mr. Speaker, I appeal the ruling of the chair. I appeal the ruling of the chair, Mr. Speaker. Point of Do not proceed. You have violated. The gentleman on the floor is out of order. 9 na taon na ang party list representatives na umuupo at nakikidebate sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, tila hindi pa rin nararamdaman ng karamihan ang silbi ng mga party list. Nagpapatanggal ng mga tao sa mga nakapwesto. Grupong waray. Ilonggo kami sir, hindi kami waray. Kumukontra sa gobyerno natin. Hindi kasi ako pamilyar sa mga ng party list, kaya wala akong masabi. Diyan sila kumikita. Yun lang. Tanong ko sa'yo, kayo ang nasa media, ano ba talaga ang papel ng party list para sa taong bayan? Noong 1995 nang isabatas ang Republic Act 7941 o Party List System Act. 1998 nang simulang iboto ang mga party list. Mga ganap ding kongresista, pero imbes sa distrito, mga tinatawag na marginalized sector ang kanilang pinagsisilbihan. Mga marginalized sector, yung mga sektor na sa paningin natin ay hindi nakakapag-participate sa mainstream politics. These are the poor people, yung mga hindi makapag-participate sa mainstream politics natin. No? Sapagkat alam natin sa mainstream politics, kailangan na meron kang maraming pera upang mag-mount ng isang campaign. Ang mga farmers ba natin, ang mga urban poor ba natin, ang mga fisher folk, wala naman yan, no? Session is resumed. Mr. Speaker. Hindi bababa sa 2% ng lahat ng mga boto para sa party list ang dapat makuha para makaupo ang isang party list representative. 20% dapat ng mga upuan sa Kamara ang nakalaan para sa party list groups. Pero ngayong 13th Congress, 23 lang o 10% sa 236 sa kongresista ang galing sa mga party list. Kaya mula noon, ganapan silang mambabatas, wala masyadong impluensya ang mga party list representatives sa pagpapasa ng batas. Slightly higher sila sa isang advocate ng issue na nasa labas ng Kongreso. Sila yung advocate ng issue sa loob ng Kongreso. Pero with only 20% ng seats allotted sa inyo, kahit magkaisa pa lahat ng party list ng mga representatives, hindi nila kakayanin magpasa ni isang law without the support ng mga single district representative. Kahit si Gloria makapag-alaro! Ang grupong Sanlakas na umupo mula 1998 hanggang 2004 at umaasang makakabalik ngayong eleksyon, aminadong walang naipasang batas. Kinakatawan nila ang mga manggagawa. So far, wala. Lahat yan ay nanatiling proposal, lahat yan ay nanatiling bill. Nahaharang yung mga proposals na tingin natin ay harmful sa mamayang Pilipino. Like the EVAT, like the privatization of Napocor. Matagal na labanan yan pero ultimately, nagsasucceed kung sino yung may number. Tulad din ng mga karaniwang kongresista, may pondo o pork barrel ang mga party list group. 40 million pesos ang kanilang nakuha nung isang taon. Ayon kay Mon Casiple ng Institute for Political and Electoral Reforms, ang pondong ito minsan ang pinag-uugatan ng kontrobersya sa mga party list. Iba pa yung usapin na yung pork barrel itself masama, no? Nagagamit na source ng corruption. Pero at least sa level ng party list, naging source ito ng ready funds na mabibigay nila sa marginalized sectors. Sa kaso ng SIBAC o Citizens Battle Against Corruption, mula 2001, sa mga programa raw nila napupunta ang pondo. Sinasabing isang multi-sectoral party list ang SIBAC. Nire-representa umano nila ang boses sa mga tao na lumalaban sa katiwalian. Tayo po ay merong 1,230 scholars all over the country. Meron po tayong 40 hospitals and DSWD office all over the country. We have been helping our farmers, our young people, mga youth centers, ang ating mga barangay levels, sa ating mga LGUs. Tinutulungan po natin sila. Dahil survey mo, kabuuan na Pero hinaing ng SIBAC, mula 2005, inipit daw ng Malacanang ang kanilang pondo dahil sa pagpanig nila laban sa issue ng Hello Garci. Kami 205, 206, 207, ni Singkong Duling halos wala kaming makuha. Pare-pareho po yung project namin. For instance, scholarship. I have 1,230 scholars all over the country. Pare-parehong scholarship program yung aming proyekto. Pero sa kanila, priority, marirelease. Sa akin, hindi. Primarily because I signed the impeachment complaint. This is a matter that's between the congressman and the
Speaker of the House of Representatives, as well as the Department of Budget and Management. We know that these are incorporated in the budget, and there are just rules for the disbursement of this type of funds. Ngayong paparating ng eleksyon at nagsulputan na parang kabuti ang mga kandidato sa pagka-party list, marami ang nagtatanong kung isusulong talaga ng mga ito ang pangangailangan ng mga maliliit o baka naman sa pansariling interes lamang. Ang party list na bantay ay isa sa mga pinaghihinalaang mula rin sa administrasyon. Ang kinatawan nito, si Retired General Jovito Palparan, iniuugnay sa ilang kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Yun ang magiging focus. Depressed communities, mga nahihirapan at karamihan dito ay biktima ng kahirapan at biktima ng ating problema sa seguridad. Ang aso niyang si Bullet ang kanilang mascot, pero itinatanggi niyang tuta siya ng administrasyon. Wala akong kaalaman dyan sa akusasyon na yan. Kung ako ang tanungin mo, ay hindi naman kailangan magiging front ako ng administration. But of course, I will support yan. I will support the administration. Pero giit niya, huwag iboto ang militant party lists na nag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay. Would you campaign against them? Yes, of course. Ito sinasabi ko na sa mga tao natin, huwag na tayong magpaloko sa mga yan. Kasi tuloy-tuloy tayong sasamantalain yan. At nakita mo naman sila pag nag-demand sa gobyerno ay hindi mo mahindian. Kasi kung hihindian mo sila, ay violence ang kanilang sagot. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Institute for Political and Electoral Reform, epektibo ang party list group sa bansa. Isa sa nakikitang problema ay ang pagpili sa mga sektor na pinapayagang tumakbo. Tighten mo yung criteria para maliwanag kung sino yung ang papasok lang dyan. Other than that, yung buong sistema itself ng seleksyon ng mga parties plus yung kanilang pagkuha ng boto sa kampanya at pagdetermine ng seats ay mga problema. Hanggang ngayon, marami pa ring sektor ang hindi pa naririnig at nabibigyan ng pagkakataon na magsilbi sa kamera. Kagaya ng mga matatanda at may kapansanan. At marahil isa na nga rito ang akapin na hindi makaupo-upo kahit pa isa sila sa nakalistang marginalized sectors. Rinerepresenta nila ang mga may kapansanan. May kanya-kanya kasing area of assistance lang ang pwedeng ibigay ng isang NGO. No? Para for example, yung Office of Persons with Disability Affairs. Kailangan talagang maisabatas na yan nang sa ganun ay may isang opisina talaga sa lahat ng local government units para sa amin na siya nang mamamahala sa registration, siya nang mamamahala sa mga ibang mga pangangailangan. Instead na kung saan-saan pa kami opisina itinuturo. Ang pagpili sa party list representatives, singhalaga rin ang pagpili sa iba pang mga mambabatas. Kaya hindi sila dapat ipagwalang bahala sa araw ng eleksyon. Maging mapanuri at siguruhin ang mga mauupo ay tunay na galing sa mga sektor na di karaniwang nabibigyang tinig. Ako si Ralph Guzman at itong nakadala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, Local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manicad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.